Ito na ang pagpapatuloy ng ating anime na pinamagatang Loner Life in Another World. Ito ang bida natin na si Haruka. Isang bata na walang hilig makisalamuha sa iba at ang tanging gusto lamang ay ang mapag-isa. Sa hindi inaasahan ay napadpad siya sa ibang mundo at muli sa pagkakataon na yun ay isa na naman siyang loner. Paano nga ba siya makakasurvive sa mundo na iyon? Sa pagpapatuloy ng kwento ay mabilis na nagtago si Haruka sa damuhan dahil paparating na sa kinaroroonan niya ang kanyang mga kaeskwela. May hinala ang isang miyembro ng delikwenta na may tao malapit roon kaya tiningnan niya kung ano ang meron sa damo. Habang si Haruka naman ay kinakabahan na baka makita siya nito ay biglang lumabas mula sa damuhan ang isang kuneho na dapat sana ay gagawin niya bilang hapunan. Nagtawanan ng grupo ng delikwent nang makita nila na isang kuneho lamang pala ang naroon kaya't umalis na rin sila sa lugar. Nakahinga naman ng maluwag si Haruka dahil sa nangyari. Nagpunta sa isang tabi ng ilog ang grupo ng delikwent upang magkwentuhan kaya't sinundan sila ni Haruka upang mag-spy sa mga ito. Pinakinggan ni Haruka ang mga pinag-uusapan ng kanyang mga kaeskwela ngunit siya ay nadismaya dahil puros kamanyakan at tungkol sa mga babae lamang ang pinag-uusapan ng mga ito. Malaki ang paghanga ng grupo ng delikwent sa gandang taglay ng mga babaeng kaeskwela nito ngunit alam ni Haruka na hindi papayag ang class rep sa anumang masamang balak ng mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na rin ang grupo ng delikwent na puno ng saya sa mga lobby nito. Hindi pinansin ni Haruka ang mga ito at bumalik na rin siya sa kanyang kuweba dahil ang nais lamang niya ay ang mapag-isa. Pagbalik sa kuweba ay iniluto kaagad niya ang mga kabute na kanyang nakuha. Habang nagluluto ay napansin ni Haruka na nag-improve na ang kanyang loner level. Bukod doon ay nag-level na rin siya sa level 3 ngunit hindi pa rin siya naging masaya dahil alam niya na wala pa rin kwentang mga skill ang nakuha niya. Minabuti na lang ni Haruka na wag na lang isipin ang kanyang mga problema kaya't kinain na niya ang mga niluto niyang kabute. Naalala niya bigla na gusto nga pala niya ng karne ngunit dahil sa mga nangyari ay hindi siya nakakain nito. Sumapit ang ika-7 araw ni Haruka at bigla siyang nagising dahil sa isang ingay na nagmumula sa labas ng kuweba. Pinuntahan niya ang nasabing ingay at nakita niya na nandoon pala ang grupo ng mga nerds na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga goblins. Pinagmasdan niya ang mga ito at inisip kung tutulungan ba niya ang mga ito dahil nakita niya na nahihirapan na ang mga ito sa pakikipaglaban. Ginamit niya ang kanyang appraisal skill. Tutulungan na sana niya ang mga ito nang bigla niyang makita na mas mataas pa pala ang level ng mga ito sa kanya at bukod doon ay nagtataglay din ng overpowered skill ang mga ito kaya't bigla siyang napahinto. Naisip niya na kaya ng talunin ng grupo ng nerds ang mga goblin at wala rin naman siyang maitutulong dahil wala namang kwenta ang kanyang mga skill. Naalala bigla ni Haruka na ang kanilang section ay binubuo ng mayayamang mga estudyante at bukod pa ron ay anak din ng iba sa mga ito ng mga sikat na mga celebrities kaya't naguguluhan din si Haruka kung paano siya napasama sa klase na iyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid ay nakita niya na mayroong 2 goblin ang papalapit mula sa likuran ng mga ito at hindi ito napansin ng grupo. Naalala ulit ni Haruka na kahit papano ay may pinagsamahan din sila ng grupo na ito kaya't hindi na siya nag-atubili na sila ay tulungan. Inatake niya ang 2 goblins at mabilis din niya itong napatay. Laking gulat ng grupo nang makita siya kaya't nagpasalamat ang mga ito sa kanya dahil sa pagtulong nito. Dahil sa mabait si Haruka ay inaya niya ang grupo na magtungo sa kuweba na kanyang tinutuluyan. Pinapasok niya ang mga ito sa loob ng kuweba at laking mangha ng grupo nang makita nila ang ganda nito. Labis silang namangha dahil sa ginawa ni Haruka. Ayon kay Haruka ay ginamitan niya ito ng earth magic kaya't nagawa niyang pagandahin ang loob nun at bukod pa dun ay iyon din ang dahilan kung bakit iyon matibay. Nagtaka ang mga kaeskwela ni Haruka kung ginawa lang ba niya iyon ng mag-isa at sinabi ni Haruka na wala naman siyang ibang kasama na gumawa nun dahil alam naman nila na palagi lang naman siyang mag-isa. Nagtaka si Haruka kung bakit hindi kasama ng mga ito ang kanilang mga kaeskwela kaya tinanong sila ni Haruka. Biglang nalungkot ang mga ito at sinabi nila kay Haruka na tinakasan nila ang mga ito. Biglang nagulat si Haruka sa kanyang narinig kaya't kinuwento ng mga ito ang nangyari. Nagsimula ang lahat noong unang araw pa lamang sila na napadpad sa mundo na iyon. Nagkagulo ang karamihan at umiiyak ang mga ito dahil karamihan sa kanila ay walang alam tungkol sa mga isekai. Hindi kinabahala ng nerds ang pangyayari at dahil bihasa na rin sila sa mga ito ay bukod tangi na sila lang ang nag-e-enjoy sa mga sandaling iyon. Nilapitan sila ng grupo ng mga bolero upang magpatulong sa mga ito. Dahil sa puno ng emosyon ang lahat ay sinubukan ng class rep na pagaanan ang loob ng kanyang mga kaeskwelo ngunit sa hindi inaasahan ay bigla namang nagsidatingan ang mga goblins doon.
Hindi inasahan ng class rep na maski ang grupo ng mga bolero ay manliliit rin sa mga ito kaya't sa punto na yun ay unti-unti na rin siyang pinanghinaan ng loob. Nilubos ng grupo ng nerds ang pagkakataon kaya't nagpasikat sila at ipinakita nila sa kanilang mga kaeskwela na sila ay malakas. Ipinakita nila ang kanilang mga kakayahan na para bang sila ay mga bida sa isang anime. Bawat isa sa kanila ay nagpakita ng nakakamanghang talento kaya't walang nagawa sa kanila ang mga kalaban. Namangha ang grupo ng mga Joker nang makita nila ito kaya't tinulungan din nila ang grupo ng nerds na talunin ang mga goblins. Matapos talunin ang mga kalaban ay iminungkahi ng class rep na umalis na sila sa lugar na yun at magtungo sa isang lugar na mas ligtas sa mga kalaban. Nagtungo sila sa isang lugar sa tabi ng isang tahimik na ilog. Muling ipinakita ng grupo ng nerds ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng pagtulumang sa kanilang mga kaeskwela. Tinulungan nila ang mga kaeskwela na gumawa ng apoy at magtayo ng isa-isa nilang mga tent na gagawing tulugan at pahingahan. Pinangunahan ng class rep ang pag-o-organize ng gawain at nakiisa naman ang lahat sa pagsasaayos ng kanilang kampo. Nagtulong-tulong ang lahat para sa pag-aayos ng kanilang mga pagkain at sa ikagaganda pa ng kanilang basement. Sa hindi inaasahan ay biglang nagbago ang isip ng isang grupo ng 3 babae at sinabi na hindi na sila natutuwa sa kanilang ginagawa dahil mas gusto ng mga ito na maglakbay kisa ang manatili lang sa lugar na iyon. Sinubukan silang pigilan ng class rep ngunit umalis pa rin ang mga ito. Sumang-ayon din ang karamihan ng nandoon sa sinabi ng 3 babae kaya't unti-unting nag-alisan ang mga ito at doon na nagsimulang magkawatak-watak ang kanilang grupo. Dahil doon ay kaunti na lang ang natira sa kanila kaya't halos lahat ng tasking ay napunta sa grupo ng mga nerds. Sila rin ang naatasan upang dumpense sa kanilang kampo na labis naman nilang nagustuhan dahil gusto rin nila na mas lumakas. Samantala ay parang wala namang gustong gawin ang iba sa kanilang mga kasama lalo na ang grupo ng delinquents dahil ang kinuhang skill ng mga ito ay charm kung saan ay maaari nilang akitin at kontrolin ang isip ng mga babae. Dahil doon ay nagsumikap ang grupo ng nerds nang sa gayon ay hindi sila matalo ng grupo ng delinquents. Sa kabilang banda ay nagpalakas din ang grupo ng delinquents nang sa gayon ay mabilis nilang magawa ang kanilang mga balak at upang wala ring maging sagabal sa kanila. Isang gabi ay nag-espiya ang grupo ng nerds sa pinag-uusapan ng grupo ng delinquents at doon ay napag-alaman nila na balak ng grupong ito na gawing kasangkapan ang mga babae. Sinabi ng grupo ng nerds sa class rep ang masamang balak ng mga ito kaya't naisip ng class rep na kailangan rin niyang magpalakas nang sa gayon ay madepensahan niya ang masamang balak ng delinquents. Sa kabilang banda ay patuloy na nagpalakas ang grupo ng delinquents hanggang sa maabot na nila ang hustong lakas upang magamit nila ng husto ang mga skill na nakuha nila. Isang gabi habang nagpapalakas ang grupo ay nakita nila na papunta roon ang class rep ng mag-isa kaya't nanlaki ang mga mata ng mga ito. Hindi pumayag ang grupo ng nerds na gawa ng mga ito ng kasamaan ng class rep kaya't tinulungan nila ito. Gamit ang skill na cancel ay tinakpan ng grupo ng nerds ang mga skill na meron ang delinquents nang sa gayon ay hindi nila magamit ito. Dahil sa ginawa ng grupo ng nerds ay natakot ang grupo ng delinquents kaya umalis at nagtatakbo ang mga ito. Dahil sa pagkakawatak-watek ng grupo at sa kagustuhan ng mga delinquents na sila ang maghari ay sinugod nila ang isinagawamang kampo ng class rep at ng mga nerds. Sinira nila lahat ng mga nakatayong tent at sinunog din nila ang mga ito, bago lisanin ang lugar ay nagbanta pa ang grupo na muli silang babalik at mas matindi pa ang gagawin nila doon. Walang nagawa ang grupo ng nerds upang depensahan ang ginawa ng mga delinquents. Bumalik ang 3 babae at sinisi nila ang grupo ng nerds dahil sa mga nangyari. Sinabi nila na sila ang dahilan kung bakit nagalit ang grupo ng delinquents kaya't naghimagsik ang mga ito. Sinangayunan ito ng iba nilang mga kaklase at sinimulan din na magalit sa grupo ng nerds. Hindi ito pinayagan ng class rep kaya't kinampihan niya ang grupo ng nerds at ipinagtanggol ang mga ito. Dahil sa komosyon na naganap ay napagpasyahan na lang ng grupo ng nerds na lisanin ang lugar nang sa gayon ay hindi na lumala pa ang sitwasyon. Doon na din natapos ang kwento ng grupo ng nerds at dahil sa kanilang kwento ay naawa sa kanila si Haruka. Dahil doon ay nagsagawa ng isang mushroom party si Haruka kaya't inilabas niya ang mga nakuha niyang kabute upang ito ay kanilang pagsalusaluhan. Inenjoy nila ang mga sandaling iyon at doon ay naisip ni Haruka na masaya din pala na hindi maging mag-isa kung paminsan-minsan. Kinabukasan ay nagpaalam na din ang grupo ng nerds kay Haruka. Muli ay nagpasalamat ang grupo kay Haruka dahil sa pagtulong sa kanila nito. Tinanong nila si Haruka kung wala ba itong balak na sumama sa kanila dahil balak ng mga ito na maglakbay upang maging mga adventurer. Nagpasya pa rin si Haruka na maging mag-isa na lamang kaya't tumanggi siya sa mga ito. Matapos nun ay tumalikod na rin ang grupo at iniwan si Haruka.
Sinabi ni Haruka na gusto rin sana niyang magpunta ng bayan ngunit nag-alangan siya na baka maging pabigat lang siya sa mga ito dahil sa hina ng mga skill na taglay niya. Naalala ni Haruka na nag-aalala ang grupo ng nerd sa class rep kaya't umalis siya upang tingnan ang kalagayan ng mga ito. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya ang isang wolf kaya't kinalaban na muna niya ito. Pagdating niya sa tabing ilog ay nagulat siya dahil walang kahit na sino man ang naroon. Ginamit niya ang kanyang skill upang tukuyin kung saan nagpunta ang mga ito. Gamit ang kanyang skill ay nakita niya ang mga bakas ng paa ng kanyang mga kaeskwela kaya't sinundan niya ito. Gumamit siya ng enemy detection skill kaya't bigla niyang natunton ang grupo ng tatlong malditang babae. Dahil doon ay natarante si Haruka kaya't naisip niya na bumalik na lang sa kuweba at umuwi. Tumakbo ng mabilis si Haruka kaya't sinubukan siyang pigilan ng tatlong babae. Nakiusap ng maayos ang tatlong babae kay Haruka kaya't huminto siya upang pakinggan ang sasabihin ng mga ito. Sinabi ng tatlong babae na hinahanap nila ang grupo ng nerds ngunit naisip ni Haruka na baka gusto lang ng mga ito na pagtrabahuhin ang grupo. Nagulat si Haruka nang sabihin ng tatlo na hinahanap nila ang grupo ng nerds upang humingi ng tawad sa mga ito dahil napagtanto nila na utang pala nila ang kanilang mga buhay sa grupo. Alam ni Haruka na sa buong buhay nila ay hindi marunong humingi ng tawad ang mga babaeng ito kaya't hindi siya nagtiwala. Makulit ang mga babae at napansin din ni Haruka na desidido ang mga ito kaya't sinabi niya kung saan nagpunta ang mga nerds ngunit sinabi rin niya na malabo na nilang abutan ang mga ito. Sinabi ni Haruka na mapanganib ang lumabas sa gubat at dahil sa wala naman silang kakayahan makipaglaban at baka kainin lang sila ng mga halimaw. Biglang nadismaya ang mga babae. Naina si Haruka dahil mabilis na pinanghinaan ng loob ang mga babae kaya't tinanong niya ang mga ito kung gusto ba talaga ng mga ito na humingi ng tawad sa grupo ng nerds. Sinubukan ni Haruka kung bukal ba talaga sa puso ng mga babae ang paghingi ng tawad ng mga ito ngunit sa halip ay biglang nag-iyakan ang mga ito dahil sa mga sinabi niya. Nagulat si Haruka dahil dito. Nakiusap ang mga babae kay Haruka na turuan niya ang mga ito na makipaglaban hanggang sa dumating ang oras na matagpuan na nila ang grupo ng mga nerds. Hindi nakatanggi si Haruka kaya't napa-oo siya sa kahilingan ng tatlo. Dahil doon ay biglang nag-activate ang subjugation skill ni Hakura at nakabuo sila ng isang party kung saan ay siya ang leader ng mga ito. Sinimulan nilang maglakad at nakipaglaban din sila sa mga halimaw na nakakasalubong nila. Nagkaroon ng sugat ang isang babae kaya't binigyan siya ng healing potion ni Haruka ngunit sa halip na gamitin ay ibinuhos niya ito kay Haruka. Naisip ni Haruka na marahil ay hindi mag-iisip ng maganda ang class rep kapag nakita siya sa kanyang kalagayan. Kasalukuyan niyang iniisip kung paano matatanggal ang subjugation skill nang biglang nagpakita doon ang class rep. Natuwa ang class rep nang makita siya nito kaya't nilapitan siya kaagad nito. Hindi napansin ni Haruka na nasa tabi na niya ang class rep dahil busy ito sa pag-iisip kung paano aalisin ang subjugation skill. Nainis ang class rep dahil hindi siya pinapansin nito kaya't sinigawan niya si Haruka. Laking gulat ni Haruka nang makita niya ito. Sa kabilang banda naman ay nagpaplano ng muli ang grupo ng delinquents para sa susunod nilang pagsalakay. Sinabi nila na bago nila gawing kasangkapan ang mga babae ay kailangan muna nilang tapusin ang mga sumasagabal sa kanila. Dito na muna natin tatapusin mga lodi. Salamat po muli sa inyong panunood.